Ahoy, kamusta mga Repa Pips? Magandang yaman sa inyong lahat. Sa video na to, magbibigay tayo ng big timer na pakanton. Ang pag-uusapan natin dito, yung tungkol sa leverage. At saka, ilang lot size ba ang dapat na binibili mo sa whatever set na capital mo? Katulad ng palagong pepot na $20, $50, $100. Gamit ang Alex 11 Repa Pips Calculator 2024 na mismong ako ang nag-develop para sa Windows PC. Pero bago ang lahat, mag-segue muna tayo. Alex 11, one of a kind online masterclass. Makikita mo dito sa aking official Facebook page, Alex 11 Business Management Consultancy. At bahala ka sa buhay mo kung paano nga ba mag-a-avail ng Alex 11 online masterclass. Basa-basa kapag may time. Okay, sa Alex 11 online masterclass, marireceive mo yung Alex 11 Interactive Learning App, Alex 11 Blueprint, Alex 11 Technical Guide, at kung ano pinagsasabi dyan katulad ng mga whatever shit na mga topic dito. Bukod pa dyan, may text file, modules, ebook, Excel file, all the way sa may Alex 11 Repa Pips Calculator na pang computer katulad nito, at may pang Alex 11 Repa Pips Calculator na pang mobile katulad ng makikita mo sa mga whatever shit na video nito. Pwedeng tablet, pwedeng cellphone, pwedeng sa tablet na 10.1 inch at sa regular cellphone. Bukod pa dyan ay merong exclusive page na up to 1 year mong mapapaload mga tutorial, advanced in-depth na tutorial video, at meron tayong group chat na kung saan doon nangyayari ang continuous learning habang ako ay naka-standby na bilang mentor o advisor na manenermon sa'yo sa tuwing natatalo at nananalo ka. Gets? Ngayon, mag-start na tayo. So, usually, yung mga newbie, baguhan pa lang, o kaya may idea na kayo sa pag-trade and scalp, pero hindi nyo nare-realize, ay lumalabas, kayo ay na-overtrade nang dahil sa maling lot sizing at maling paggamit ng leverage. So usually, parang feeling mo, may $500, may $2,000 ako napuhunan, tira ako ng isang katutak na lot size without even realizing mali yung lot sizing na technicality na ginagawa mo, bukod sa hindi mo rin makontrol ang iyong emosyon sa tuwing excited ka man or too worried. So geto yung diskarte. Halimbawa, meron kang $100 na kapital. Tapos, gumagamit ka ng 500 leverage. Sabihin na natin bumili ka ng $1 per lot. At tumira ka ng 20 lot. Okay? Sabihin natin, kunyari, kung market price ay $1 din, which is break even ngayon. Okay? Tapos, ilagay din natin dito sa kanan, $100 din. Tapos, 500 leverage. Lagay natin kung market price, kunyari, $1 pa rin. So, $1 per lot pa rin ang binanata mo. Pero this time, ang taya mo ay 10 lot. So, kailan nga ba mangyayari yung margin call sa 20 lot na binili mo? Ganito. Yan. Makikita ngayon natin, yes, di ba? Pag nasa 80, nasa around 80, wala pang margin call. Pero pagdating ng 75, margin call ka na. That's 20 pips na nag-against sa'yo yung presyo. 20 pips, margin call ka na. Dito naman sa may 10 lot, kailan ka margin call? Ibagsak din natin sa 99.75. Hindi ka pa margin call. Makita natin sa 20 lot, 20 pips, margin call ka na. Sa 10 lot, 25 pips, hindi ka pa margin call. Nag-guess na 25 pips dito, 25 pips dito. So, mas malaki yung air to breed na mag-mature yung presyo kapag mas maliit yung lot size mo sa puhunang $100 versus sa napakaliit ng air to breed para mag-mature, mag-improve ang presyo kapag 20 lot ang hawak mo sa kapital na $100. Ngayon, kailan naman tayo maliliquidate? Ibagsak natin na to sa 60. Yan, liquidated ka na. Bakit? $100 yung kapital mo, 80% ng kabuang kapital mo na ang depreciation value, kaya liquidated ka na sa 20 lot na tayaan. Dito, kailan ka maliliquidate sa 10 lot na tayaan na the same thing pa rin ang kapital? $100 at the same thing pa rin ang leverage, 500. 23, 22, 21, doon ka lang maliliquidate sa mismong
saktong pips na depreciation. 79 pips kinakailangang i-depreciate ng position mo para ma-liquidate ka sa 10 lot. Sa 20 lot, 40 pips lang ang kinakailangang depreciation value, liquidated ka na. Gets? So, isum up natin ang nakita at narinig mo sa video na ito. Kung $100 ang iyong kapital na naka 500 leverage, ang ideal na lot size lamang na dapat iyong binibili, 1 lot to 10 lot lamang sa kapital na $100 na naka 500 leverage. Sa madaling salita, meron kang palagumpepot na kapital, $100, gumagamit ka ng 500 leverage. Ang pinaka-optimal lot size na dapat mong binibili between 1 lot up to 10 lot o 5 lot up to 10 lot maximum is either nakataya ito ng isang bagsakan, saktong 10 lot, o nakataya yung 10 lot na naka-position sa magkakaibang presyo. Mas prone ka na ma-margin call all the way sa ma-liquidate ka kung sa puhunan mong $100 na naka 500 leverage, tumira ka ng 20 lot, is either isang bagsakan o nakakalat sa magkakaibang presyo, mas prone kang tamaan mo agad ang margin call all the way sa liquidation. So far, nag-i-enjoy ka ba sa pakanto na ito? Anak ng puta, para mas maligaya buhay mo, i-remix natin yung idea. Magpunta tayo sa leverage na function. Mag-e-enter ka dito ng $100 na kapital, palagong pepon, at gumagamit ka ng 500 leverage. Sinasabi ngayon dito na keso, $100 palagong pepot is worth 50,000 na buying power, na kung saan nakasetup ka sa 500 leverage. Kung naka-standard account ka, ang total maximum lot size lang na pwede mong bilhin sa puhunang $100 ay up to 0.50 lot sa standard account. Sa ultra low micro man o yung micro account, up to 50 lot ang iyong mabibili. Ideal nga ba na $100 ang puhunan mo, 500 leverage, 50,000 na buying power, bibili ka saktong 50 lot na sinasabi dito? O saktong 0.50 kung halimbawa naka-standard account ka? Mali yun. So, gawin natin estimation. Okay. Sabihin na natin, bumili tayo ng $1 per lot. So, sinasabi ngayon dito, total or maximum na lot size lang na iyong mabibili up to 50 lot na bumabase sa $1 per lot. Ngayon, may sinasabi dyan na threshold na kaysa 50% and 20%. Yung 50% ay 50% ng kabuang kapital mong $100 na worth 25 lot lamang ang dapat mong kinokonsume kung 50% ng kapital mo ang tinatry mong i-preserve. Pero yung ideal dyan, doon ka sa 20%. So, ibig sabihin, ang 20% ng kabuang kapital mong $100 is worth 10 lot lamang. Huwag kang tangambobong bibili ng 50% ng kabuang kapital mo na worth 25 lot. Hindi porket $100 yung kapital, tapos 50,000 yung yung buying power, bibili ka sakto ng 50 lot. Dito, base dito sa pagkakabili mo, kunyari, piso per lot. Meron 50 lot daw, maximum 50 lot, bibili mo. Mali yun. Kapag bumili ka ng 50 lot, 100% ng kabuang kapital mo tinataya mo. Ano ka? Ganun ka nga ba talaga kagaling? Ganun ka ba accurate na mag-trade and scalp? Nakalimutan mo na yata. Don't put all your fucking betlog in one fucking basket. Parang awa sa sarili, mag-value ng time.